Ako po muli yung Marusan na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Ang vlog na ito ay patungkol sa kung papaano natin mamamaximize ang ating oras para sa ating kabutihan. Bilang tayo yung mga OFWs, marami sa atin ang nagtatrabaho ng mas higit pa sa 8 oras. Ang pagmamaximize sa ating oras ay natututo tayo sa maraming bagay. Bakit ko nasabing natututo tayo sa maraming bagay? Kasi nga, nagagamit natin ang ating oras sa mga iba't ibang bagay na po pwede tayong matuto. At siyempre, pwede tayong kumita. At hindi lamang natin nilalaan ang ating 8 oras sa pagtatrabaho sa isang kumpanya, kundi minsan, una, may overtime, pangalawa, umi-extra tayo sa kumpanya ng iba. Nagtatrabaho pa tayo sa iba pang kumpanya o kaya'y naglalaan pa tayo ng extra job or extra jobs for few hours para pa tayo'y matuto at kumita. Kaya napaka-importante yung pagkakaroon pa ng extra hours para tayo'y magtrabaho, para tayo'y kumita, at para tayo'y matuto ng iba pang mga bagay-bagay. Ito yung mga klase ng tao na sila'y hindi nakukontento. Saan? Para matuto at kumita pa. Huwag tayong malilito dahil iba yung pagmamahal sa pera o inaalipin tayo ng pera kaysa doon sa nagtatrabaho tayo para matuto at kumita. Malaki ang pagkakaiba nun. Oo, alam ko iniisip mo dahil minsan sinasabi natin kaya tayo nagtatrabaho para kumita. Tama yun. Pero hindi tayo nakafocus sa paggastos. Yun yung mga pinupunto ko sa mga previous vlogs ko patungkol sa kung paano tayo alipinin ng pera. Na dapat sana tayo'y umaalipin sa pera. Magkaiba yun. Muli, hindi porke masipag tayo magtrabaho at meron tayong mga side hustles o kaya'y iba pang trabaho na pupwede tayong matuto at kumita. Ang pagmamaximize ng oras natin sa buong maghapon ay napaka-importante para tayo'y matuto at para tayo'y kumita. Yun lang yun. On the contrary, maraming mga Pilipino, hindi lamang OFWs, na nasasayang ang oras nila sa ibang bagay. Pag sinabi kong nasasayang ang oras nila sa ibang bagay, ay yung hindi sila natututo para sa kanilang sarili. Hindi sila natututo para lumago pa sa tunay na buhay. Bakit ko nasabi yan? Kasi minsan, pagkatapos na 8 oras natin pagtatrabaho, 2 lang ang pwedeng pupuntahan o gagawin. Una, pamamasyal. Pag namamasyal tayo, palagi na lang, siyempre, madidrain ang ating wallet. Yung para bang tipong parte na ng sistema natin na pagkatapos ng trabaho, ay palagi tayo naglalakwatsa. At sinasabi natin, deserve natin to, deserve ko to, gusto kong magliwaliw. Oo, tama yon. Pero yung halos araw-araw, siyempre, pauubusan mo tayo. Napaka-imposible naman kung hindi ka gagastos. Pangalawa, yung tipong hindi ka nagiging productive after ng work mo or after ng 8 hours of working ay yung pag-i-stay sa bahay na nakasama ang iyong mobile phone. Yung parang tipong naa-addict tayo sa mga bagay-bagay na kung saan nakafocus tayo palagi sa ating mobile phones. At ito yung masama. Yung nanonood ka sa FB, yung nanonood ka sa YouTube. Look, imagine mo, kapag araw-araw naglalaan tayo sa social media na panunood. Let's say, for example, 3 hours to 4 hours a day. Yung ba yun yung tamang paraan? Para tayo matuto? Okay lang sana. Kung ang mga pinapanood natin ay nakakatulong sa ating pag-unlad, sa pagtuklas ng mga kaalaman. So, nasasayang ating oras. Minsan nga, random yung panonood natin sa YouTube. Yung pag may clinic ka, minsan natawa ka, minsan biglang mag-switch tayo ulit ng panonood ng mga iba't ibang bagay. Naku po, nasasayang ang oras. Unless lang, kapag ginagamit mo ang social media para matuto tayo sa mga bagay-bagay na po pwede nating ikaunlad ng ating kaalaman at ng ating pamumuhay. Pero siyempre, it doesn't end there. It has to be accompanied with action and with consistency. Yun ang sikreto sa panonood o social media. Pero kung wala lang, random lang, nako, araw-araw, nasasayang ang oras natin.
Alam natin, napakaraming toxic sa social media. Kapag hindi natin napaglabanan yun at hindi natin nakontrol ang ating sarili, wala, masasayang ang ating oras at hindi tayo magiging productive para tayo matuto at para tayo pwede pang kumita. Bakit? Kasi nakasanayan na natin na alin, na puro na lang mga bagay-bagay na pinapanood natin na hindi naman nakakatulong sa atin. So sayang, what if gamitin natin ang oras natin sa magandang paraan na po pwede tayong matuto at kumita? There was incident last few days about San Juan, yung basahan sa San Juan. Para sa aking opinion, yung mga ganong bagay hindi nakakatulong sa atin. Nasasayang oras. Maraming bagay na nasasayang. Unang-una, imbes na ma-maximize natin ang ating oras para tayo'y muli matuto o kaya kumita, ginagamit natin sa mga bagay-bagay na walang kabuluhan. Masasabi kong walang kabuluhan. Bakit? For me, I respect your opinion. I respect your thoughts. I respect the local government. Ang takeaway ko doon, sayang lahat. As in, sayang lahat. Una, reklamo tayo ng reklamo. Walang tubig! Mahal ang tubig! Nako, Maynilad! Ang mahal ng singil nyo ng tubig! Anong ginagawa natin? Inaaksaya natin ang tubig. Tapos reklamo tayo ng reklamo na mataas ang tubig, mataas ang bayaran sa tubig, walang tubig. Anong ginagawa natin? Nag-aaksaya tayo. Imbis na minamaximize natin ang ating oras para matuto tayo sa iba't ibang bagay, mga bagay na nakatulong dapat sa atin na umunlad, wala. Pangalawa, maraming taong gustong maghanap buhay, hindi sila makapaghanap buhay ng maayos. Bakit sa araw na yon, naiipit sila dahil lamang sa bagay na yon? Yes, lamang. So muli, dapat nating i-maximize ang ating oras para tayo'y una, matuto at maaari pang kumita. Hindi yung mga bagay-bagay na hindi tayo natututo o hindi tayo kumikita sa ating buhay o pamumuhay. Ako po muli ang inyong Manunsan na nagsasabing, sana po nakatulong po ako sa inyo sa muling